Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ito na ang pinakahihintay ng sambayanang Pilipino. Itong paghuli kay Digong at pag-issue ng ICC arrest warrant. At ayon sa mga umiikot ngayon sa sirkulasyon ng mga balita ay pumunta na. Kahapon pa lang si Digong tumakas na daw papuntang Hong Kong. At ayon sa mga chismis ay from Hong Kong ay papunta na ng China para magiging safe ito. At hindi lang si Digong pala ang pumunta doon sa Hong Kong, ay humabol din ang kanyang anak na si BP Sara papuntang Hong Kong. Ang kanilang alibay ay makipag-usap daw sa mga OFW at magkampanya. Well, narito ang ating mga ka-vloggers para sa kanilang sinasabi tungkol sa mga issue na ito. Atin na Kung napanood nyo po ang interview or panayam kay Senador Antonio Trillanes IV, no, ay palabas na po ang warrant laban kay Digong at sa kanyang mga galamay. Okay, sige, punta tayo sa isa pa dito. Merong nag-vlog din dito, si Insurrecto. Ito, 12 hours ago, kagabi lang to. Tingnan natin sandali, pasilip. Tungkol dito kay Digong. Tumakas na daw si Digong pa Hong Kong. Lumabas na daw kasi ang warrant of arrest ng ICC. Alam na daw ni Duterte na hawak na daw ito ni Boying Rimulya. Kaya nagpasiguro na daw si Digong. Umiksit na, papunta na raw ng Hong Kong. Siyempre, ang Hong Kong, autonomous region yan. Autonomous na teritorya ng Hong Kong, ng China, siyempre, safe siya nga naman doon. Hawak ng China yan. Pero, ang tanong, totoo ba ito? Totoo ba ito? Pakas na si Digong dahil nandyan na yung arrest warrant ng ICC. Okay, so tingnan din natin sa ibang vlogger, kung merong mga dito kay Claire. Okay, this is March 8, 10:20 PM. Mga ka-clear, anong oras na? Kalalabas lang, 10:35. Anong sabi dito mga ka-clear? Nako, sana, 260 pa lang tayo, baka iba. Sige, labas natin. Yan, ito naman. Ito pala mga clear. Itong ating pinag-uusapan dito, nasa na ating disclaimer? Disclaimer muna, yan. This vlog is being done by Atty. Claire Castro in her personal capacity and does not necessarily reflect the views and pronouncements of the PCO, the Palace, nor the President. Thank you. Bye. Hindi pala. So ito mga ka-clear, tingnan natin basahin natin to. Gaano katotoo? An arrest warrant has been issued by the ICC against former President Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Informed sources told Rappler. The warrant was said to have been issued Saturday morning, March 8, Philippine time. But this could not yet be independently verified. Pero merong source, sinasabi, na nagsabi sa Rappler. Okay? The ICC has made no official announcement and may not necessarily issue one. Pero yan meron nga ba? 2 weeks ago, there have been word that a warrant was forthcoming and that the PNP had to put in place an arrest plan. nako. So, umiingay pala. Totoo So, pala hindi ito. naman ilalabas ito ng Tama. Rappler kung hindi credible. Tama, Rappler ba naman? Napaka-credible ng Rappler, di ba? Yung source nila. Pero para syempre, we have to verify it independently. But this could not yet be independently verified. Ayan. Okay, so punta tayo sa Good day for a balik date. tayo dito kay Okay, so eto, punta tayo kay Batang Maynila 2-its. Hiram muna tayo ng inyong komento sandali, ka-2-its. At ayon dito sa kanya, ICC naglabas na ng warrant of arrest. Interpol at PNP sana'y puwersa sa paghuli kay Duterte. Nako. Kaya pala pumunta ng Hong Kong kahapon si Digong. Takot pala ang matandang hukluban.
Okay, pakinggan natin si Batang Maynila Tuits. Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila Tuits. Eto raw, warrant of arrest laban kay Digong Duterte ay inilabas na po ng ICC. Ayan mga kababayan, napakalinaw . Report po ito ng People's Tonight. At ito po ay, ito mga kababayan, ipinost din ng Wanafak PH. Ayan mga kababayan, ibig sabihin, ito maaari ay kumpirmado. Mga kababayan, babasahin ko po ang nakasulat dito. Yan po yung nasa ating screen. Naglabas na ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabado ng umaga, March 8. Kahapon. So, kahapon lang, kahapon po ng umaga. So, hindi lang po kasi masyado pang inilalabas kasi kinakailangan pong paghandaan maigi ang pagsilbi ng warrant of arrest kay Duterte kasi alam nyo naman na marami pong mga taga-suporta itong dating Pangulo. So kapag ito ay in-announce ay malamang at sa malamang ay pagpupuntahan po itong kanyang mga taga-suporta at pwedeng harangin itong pagsilbi ng warrant of arrest. Pero anong nangyari mga kababayan, kaysa naman magkagulo, ito ang nangyari. Ito pong si Rodrigo Duterte ay lumabas po ng bansa at nagtungo po sa Hong Kong. At nang kinabukasan naman ay lumabas din po ng bansa itong kanyang anak na si Vice President Sara Duterte papunta ring Hong Kong. Nako, yan na nga. Exit na yan ang dalawa. Papunta na ng China to, sigurado. Galing Hong Kong. Kasi autonomous region ng China. Kontrolado ng China ang Hong Kong. At magkikita na sila ni Xi Jinping doon sa sa Fujian, China ang paborito ni Digong Meron siyang universidad doon, so pwedeng merong dormitory ang university at doon na sila maninirahan ng kanyang anak. Sigurado yun. Doon hindi sila maaresto ng ICC kasi komunista nga Katulad kay Putin, hindi naaresto kasi komunista din. At wala sa kanila hindi sila naniniwala dyan sa walang respeto ang mga yan sa ICC. Pero kahit ganyan, nagtatago takot Kaya merong mas malalim na dahilan kaya po sila nandyan po sa labas ng bansa. Okay, tama. At ito po ang maaaring dahilan. Nilabas na po kasi ang arrest warrant. ICC, International Criminal Court, ay naglabas na ng arrest warrant para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan, klarong-klaro. So salamat sa iyong kapatid na Batang Maynila Tuits para sa ating nahiram na video. Kumpirmado, Digong ay lumabas ng bansa papuntang Hong Kong. From Hong Kong papuntang China, panigurado yan. At humabol ang kanyang anak. Naroon na silang dalawa doon. Kumpirmado ayon sa balita. Okay, maghanap pa tayo dito ng ibang artikulo nito. Kung totoo ba ito. Dahil malapit na po natin makamit ang hustisya para po sa mga inosenteng pinatay ni former President Duterte. Ayan, patay ka na ngayon, demonyo. Digunyo. Talagang tumatakbo na Totoo ito kasi kumakalat na Ang Rappler ba naman, maglabas ba naman? Saka itong Pilipinas Today na pahayagan at yung People's Tonight, maraming pahayagan nagpalabas nito. Kaya iniisa-isa ko ang mga vlogger kung anong mga masasabi nila. Pare-pareho. Mayroong artikulo. Okay, mamaya bigyan natin ito ng final reaction. So ngayon, ito yung balita. Arrest warrant versus Digong inilabas na
ng ICC. Kaya inunahan na. Tama nga, mga minamahal, ang sabi doon sa Politico News na natunugan ni former President Duterte, kaya lumipad na siya ng Hong Kong. Natunugan niya ng mga minamahal na siya ay aarestuin, kaya inunahan niya ng umalis. Okay, so ito, dito naman tayo sa Teleradio Serbisyo. Anong masasabi Opo, nila? thank you, attorney. Napatawag kami kasi nga nabasa namin yung balita na di umano ay inaresto na o may arrest warrant na po ang ICC laban kay dating Pangulong Duterte. Kayo po bilang ICC Assistant to Counsel, can you confirm po yung balitang yun? Naku, unfortunately, hindi. Ang una kasi talagang dapat kontakin tungkol dyan, yung gobyerno para i-enforce nila yung warrant. Kaya mas mainam siguro kung yung gobyerno ang magsalita tungkol dito. Tama. Attorney, kanina kausap namin sa linya ng telepono si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, pero sabi niya sa ngayon daw wala pang opisyal na pahayag. Tama, hindi naman basta-bastang magbigay ng pahayag kasi sekreto yan eh, bubulaga yan eh. Kung ipapahayag mo na nandiyan ang ICC ay papasok na yan sa kanilang tunnel. Hindi nakagawa ng tunnel eh kasi busy sa Pangambandya. Kaya umalis papuntang Hong Kong and then papuntang China. Kaya hindi dapat ilalabas ang ganitong mga balita kasi nga napaka-sensitibo at napaka-sekreto nito. Paano ka aresto sa tao na alam niyang arestuhin ka, di ba? Tatakbo talaga yan. Yan ang unang gagawin niya. Kaya ginawa niya. Kahapon lang. Kaya siguro hindi magkukomento dito ang palasyo. Balik tayo dito sa Teleradio Serbisyo. Makikiabang-abang pala tayo. Sa bahagi ng ICC, ang mag-a-announce niya na ay si Karim Khan. Kasi sa totoo, ang warrant of arrest, secret yan or confidential. Ayan. Yung iba pang punto yung you have to unseal the warrant or make it public. And that moment will be announced by Karim Khan. In previous cases, a day after, in-announce niya na nung nag-request pa lang siya ng warrant and kung kailan nag-grant yung warrant. Kaya may parang 2 stages pa yan na na-request pa lang ba o meron nang lumabas o na-enforce na. Actually, yung pa. Ang problema, attorney, dahil dito sa mga steps na to, sa procedures na to, yung aarestuhin wala na ho dito sa Pilipinas. Nandun sa Hong Kong, nakikipag-meet sa OFWs. So, paano po yung pwedeng gawin doon? Would you know kung nakikipag-ugnayan na ang ICC sa China? Nako, I don't think that the member state ang China. Yes, correct. And has not indicated any intention to cooperate with it compared sa Philippines na ayaw man nating mag-cooperate pero dahil naging member tayo, sige, may Interpol, medyo ayaw na mag-cooperate. Kaya ang palagay ko, either abangan natin una yung ICC na i-announce kung may warrant, that would signal the time that Duterte or anyone is an internationally wanted criminal. 2, abangan natin kung babalik si Duterte. So, si Karim Khan or si Duterte kung babalik siya para sa araw ng Dabawenyo, parang meron sa March 16 na activity at sa pagsisimula ng local elections. Tandaan niyo, tumatakbo yan. March 28 yata ang start ng local elections. Sa tingin ko, hindi na yan babalik eh. Babalik ka pa, nandyan ang warrant mo. So, hindi ka babalik. Isang bagay na pumipigil sa kanyang bumalik dito. Tsaka, attorney, ang liit ng Hong Kong para magstay ka doon hanggang March 16. At ang sikip-sikip ng Hong Kong. Kaya, well, ako, best case scenario and worst case scenario, worst case, lilipad yan papunta ng mainland. Bilang kaibigan naman daw niya ang presidente, ewan ko lang kung hanggang ngayon, or lilipat siya sa ibang bansa kung saan mas makapagtatago pa siya. Hindi, talagang China yan. Kasi merong blood compact ang dalawa yan. Ang dalawang si Xi Jinping at Digong. At merong dormitoryo sa kanyang university doon na Soledad Duterte University sa Fujian, China. Doon galing si Alice Go. Kaya magkakilala tong dalawa. Kaya China na talaga ito. Bakit isusugal niya pa ang kanyang baraha sa pagkasenador? Italo naman, di ba?
Hindi lumabas sa survey. Kaya doon na to titira. Kaya nga humabol yung kanyang anak eh. Yung presidente ng impyerno humabol sa sa itong ambasador ng impyerno. Kaya ito na yung pinakahintay ng mga naging biktima ng madugong EJK, extrajudicial killing, yung mga pinatay yung mga anak na inosente lang. Ito na ang kanilang panalangin ngayon ay madala na sa hostisya. Okay, so balik tayo sa ating teleradyo serbisyo. Kaya maraming option para sa kanya at sadly, unfortunately, para sa atin, kailangan lang nating magabang. Opo, pero dahil wait and see tayo dyan sa development na yan, attorney, siguro pakipaliwanag lang yung proseso bilang nabanggit ninyo, confidential yan kapag naglalabas ng warrant ang ICC. So kapag meron pong nilalabas na warrant, attorney, ano ba yan? Sinoserve directly agad doon sa inaakusahan or idinadaan yan sa gobyerno at gobyerno ang mag-e-enforce nun? Yung pangalawang scenario, so una muna, ang Office of the Prosecutor, pupunta siya sa pre-trial chamber o yung lupon ng mga judges sa ICC, magre-request ng warrant. Kapag na-approve yung warrant, issued yung warrant, kasi dapat huwes ang pumirma or mag-issue ng warrant. Kapag na-issue yung warrant, ipapadala ito doon sa gobyerno kung saan posibleng nandoon yung akusado. At sa atin, Pilipinas, papadala yan. Dati, kung member tayo, meron tayong official representative mula sa DFA. Ngayon, hindi ko sigurado kung may official representative ba yung Pilipinas. Pero may imagine ko, baka diretso sa Office of the President o kung sino man ang kanyang representative. Dadaan yan sa DOJ at DILG na may law enforcement powers. Ang DILG dala sa kanyang police, ang DOJ dahil sa kanyang NBI. Siyempre, may pwede din silang eksena or kung kanino pa ibigay ng Office of the President. Sa ibang bansa naman, dadaloy na rin yan. Lahat ng member states ng ICC ay mabibigyan din ng kopya. At dahil merong agreement ang ICC sa Interpol, bibigyan niya din niya ang kopya ng Interpol. Okay, so hanggang bukas siguro ang paghihintay natin para malaman natin kung totoo talaga itong arrest warrant na binaba na ng ICC at nasa Interpol na daw. Kaya kapag Interpol daw ang papasok sa Pilipinas ay walang magawa ang gobyerno kundi magipag-ugnayan dito. Pero sa ICC ayon sa palasyo ay out na daw dito ang palasyo dahil sa mayroon ngang agreement noon sila Duterte at PBBM na hindi papasukin ng ICC. Pero kapag Interpol ang magipag-usap sa Pangulo, sa gobyerno ay ayon kay Attorney Claire Castro ay talagang tutulong ang gobyerno para arestuhin itong si former Presidente Digong Duterte. At hanggang sa muli mga kababayan, mga ka-Golden Boy, pag-comment sa inyong saloobin sa ating comment section. Ako'y magpaalam na hanggang sa muli. Ingat kayong lahat. God bless our motherland, the Philippines.